Magandang araw mga ka-teknik. Meron akong ginawang isang program na web application siya. And madali lang to i-deploy. Hindi mo kailangan ng server, hindi mo kailangan ng kung ano man. And then magkakaroon siya ng verification na nangyari yung transaction na yon. So ano ba yon? Etong program na to guys ay ano lang, para dun sa mga home-based crafters, home-based na merong silang parang business na nasa bahay lang or pwedeng kahit nandun sa mga business store nila, no, pwedeng doon. Ang purpose nito ay syempre makatulong doon sa mga nahihirapan na mag-collate nung mga nag-order sa kanila. Ito kasi nagkakaroon pa ng ano ng response na email doon sa client. So parang professional lang dating, parang ganon. So pakita ko yung paano ko siya ginawa. O hindi pala, pakita ko lang kung paano ko siya yung process. Pero yung ginawa, medyo puro technical yung part na yon. So, hindi na siguro mahalaga na alamin pa ng mga crafters at ng ibang mga gustong gumamit nito, no? Ayun, so, pakita ko lang kasi para magkaroon din ng idea ang bawat isa. Ayan. Open lang ako ng tab. So, ngayon, ito yung ginawa ko lang na work around dito sa ating ano na to. Under siya ng naka-github.io kasi sa development, medyo ito yung pwede kang mag-create ng ano ng mga static contents. Ibig sabihin ng static contents hindi mo kailangan ng server, puro text na naman. So basta ano, ginawa lang natin to na para walang masyadong involvement yung server. Yon. Nahirapan na ma-explain kung ano yung server na yon. Pero ang bottom line ay ginawa natin to para hindi maggumastos ng malaki, no? O actually wala nang gastos dito eh. So, 'yun. And ito ay pwedeng i-customize, no? At pwedeng ganito yung itsura, pwedeng baguhin natin, pwedeng kung ano yung gusto nyong ilagay dito. Yung mga services dyan, pwedeng depende sa services na ino-offer ninyo. So, pwedeng yun ang gawin natin. At yun ang ating ilalagay dito. So, wala akong ano nito na kayo yung mag-modify. So, syempre, ako yung nasa puro technical. Kaya ako yung mag-edit niyan. And then, isa-send back ko na lang sa inyo kung gusto nyo. So, tingnan nyo muna yung process. So, again, papalala ko lang, wala itong subscription sa cloud-based, ganon. Sa mga hosting platform, wala itong subscription sa ganon. Kasi, syempre, bilang crafters, ay medyo mahihirapan pa kasi nga yung gastos, chef, di ba? So, ito, libre yung hosting. Yung hosting kasi is, again, sa puro tech na side, ito ay yung nag-handle ng mga files natin sa internet kapag meron tayong website or anything. Pero dito ay free naman to. Okay? So walang binabayaran. Ang syempre yung pag-modify lang dito tapos yung pag-maintenance nito, yun lang yung siguro yung talagang medyo may kailangan paglaanan ng panahon. Okay, so paano ba yung proseso nito? Sabi ko nga, pwede natin itong ma-modify itong mga to. At may edit ko naman yan kung kinakailangan. Actually, yun nga, pwede ko siyang mabago. Ayan, so ito ay pwedeng scroll horizontal kasi before kanina ito ay medyo nakapangit yung pagkakalagay. So, ginawa ko lang na ganito para sa magandang tingnan pag nasa mobile phones na. So, pakita ko rin mamaya kapag nasa mobile phones na. Yung parang simulation lang. So, for example, meron ditong ito, 3D figurine. Pag click natin to, lalabas lang dito yung mga options kung anong available dun sa 3D figurine na yon. Tapos, aluminum sheet kung anong sizes, tarpaulin kung anong width at saka height. So, sublimation sheet kung ano din. Depende pa. So, marami pwedeng ilagay dito, no? Hindi. Ito kasi based dun sa akin. So, meron din sa mug. Ayan, kung regular, yung colored or yung magic mug.
Kung meron kayong may mag na merong rep, pwede. So, ilagay nyo dito sa options. So, ilalagay natin yon, no? And, syempre, isa nyo sa akin kung ano yung ilalagay natin doon. And then, itong iba, yan, sa Sintra board, pwede din dito. So, kung mayroong ibang options pa, sizes, ilalagay natin dyan. Tapos yung quantity, given na yan. Itong color kasi, actually, pagdating sa user experience, medyo, para saan ba yung color? Dun ba sa Sintra board, meron pa? Nilagay ko lang talaga yun kasi, para, alam mo yun, pwede kasing may, yung Sintra board kasi, white lang siya, di ba? So, wala namang specific na kulay dun sa, ano na yun. Yung mug, meron. So, hindi ko na masyadong nilagyan ng conditional statements kasi, para hindi masyado magtagal. Yan. And then, description. Siyempre, kunyari, yung client, gusto mong malaman yung request niya na ganito, ganyan, ganito, ganon. So, ilalagay niyo dun sa description niya yun. Tapos, pwede siyang mag-post dito ng link na sinasabi niya na ganito yung gusto kong itsura. So, sa halip na explain niya, pakita niya lang sa'yo via link. So, pwede yun. And, yun, tingnan natin tong, ano na to. So, sa baba, nandun yung amount due. No? Automatic mag-compute to, depende dun sa options na napili natin. And then, doon sa, dito sa services na pinili din natin. So, upon submitting, ay magsasend ito ng email, no? Magsasend ito ng email doon sa dito sa email na naka-indicate dito. So try natin ano. So dito sa, let's say for example sa 3D figurine, and then lagyan natin ng pangalan. Sabi natin ito ay si Jando ito eh. Yan. Tapos gamitin ko na lang yung email ng ginagamit ko rin. Huwag nyo na lang pansinin yan. And then yung contact number ay kahit wala naman na to. Yan. Bahala na yan. And then, yung option, syempre, pinili ko yung 3D figurine. For example, piliin ko tong medium 4 inches lang. So, yun yung price automatic. Pag pinili ko tong 3 inches, yun yung price na lumalabas. So, depende. Pansinin nyo yung iba. Kunyari, pinutin ko tong aluminum sheet. Ito lang naman magbabago eh. Hindi naman nag-reset yun. So, ito din. Ganon din dito. So, kita nyo yung difference. Yan. So, example lang yung mga prices dyan. Hindi naman yan actual. And then, dito sa color, kung wala talagang kulay, piliin na lang yung puti. Ayan. So, sa description, kayo na rin bahala. Siyempre, client naman maglalagay nun kung ano yung lalagay niya talaga na description. Pero ang mahalaga dito, makapili nung option. Let's say, for example, sa 3D figurine, itong pinakamaliit. So, lagay ko dyan ay make it more elegant. Yan. Kunyari lang. Tapos, yun na yung price. So, 169. So, dapat ito, magsasend ito ng email sa akin. Ito sa email ko. Kasi, yun yung nalagay ko dito eh. So, ito kasi, yung email kasi na yan ay parang confirmation lang sa client na na-receive yung yung kanyang order. On the other hand, sa back end, sa back part, ay na-receive mo naman talaga yan. Merong isa pang email na pinapasukan yan na dun makikita yung lahat ng transactions na nangyari dito ng mga sinabit ng mga clients. So, submit natin. Okay. Ayan. So, order sent via email successfully. So, nag-send yan, nag-email. So, sabi doon, nag-email daw siya sa akin. So, i-check natin, no? Hindi ko na masyadong, bubuksan ko yung email kasi nandito naman siya yun, ano? Ayan, binuksan ko yung email. Ito yung itsura niya. Ayan, may nakalagay dito na, Hi, Jando. Thank you for your order. We will send your tracking information when the order ships. Diba? So, pwede natin itong baguhin din. Depende sa inyo. And then, nakalagay dyan yung item, kung ano yung pinili niya na service o yung product. Tapos yung quantity. Yung dimension, hindi ko na rin nilagyan ng conditional statements, pero pwede pa. And then, yung options, color, and so on and so forth. Ayun. Tapos nakalagay din dito, shipping fee kung meron man. Tapos may discount. Hindi ko na rin nilagay, pero possible yan. And then, nakalagay dito, we require 50% down payment for every purchase request to
order to ensure our transaction is secured and to allow us to allocate resources promptly. Kasi minsan, syempre, nag-order siya tapos maya-maya kinancel niya pala, di ba? So, unfair naman sa atin yon, lalo na kung na-prepare na natin yung mga gagamitin. And then, sa inyo na lang yung yung payment, itong mga options na to, lagay nyo na lang dito. O kaya ako, nalagay ko na lang din dyan para in case man na kailanganin, pwedeng dyan na sila magdirekta. Pwede ako maglagay dito ng QR code para mas mabilis. Pero hindi ko na muna nilagay. So, ito yung pinakang part ng sa client. Kasi syempre, ito yung nagsasabi sa client na, uy, na-receive ko na yung yung email mo at yung order mo. So, i-prepare na natin yon, di ba? So, wala pa akong ginawa dito na parang admin side kasi nasa email history lang to naka-indicate yung lahat ng So, i-check ko yung meron akong, tapos after pala masubmit yung order, ito yung lumalabas. So, thank you for your purchase. Your order has been received by yung sa JustPrint. And then, we'll contact you as kung ano man nakalagay dyan na content, no? And then, para din nandyan ka na lang din naman, hindi ilagay mo na dito yung mga social media accounts na gusto mong ipa-follow sa kanya. So, pag klinik mo to, pupunta yun dun sa JustPrint. Diba? Pag klinik mo to, pupunta yun dun sa ganon. So, marami. And then, pag nag-order again, babalik yan dun sa dito. Okay. Babalik lang ako. And then, pwede mag-share this page din. And then, gusto mo i-share mo yun dun sa mga applications na meron ka. So, yun. Isa yun sa function, no? So, i-check natin yung back-end part. Ito namang back-end part nito, wala pang admin side kasi ginawa ko lang to ng mabilisan lang kasi magagamit na rin kasi siya eh. Ngayon, sa back-end part, ito yung ginawa natin doon. Saan ba yan? Sana. Okay. Ito yung sa back-end part. Bali dun sa email history, andito yung lahat na naka-indicate dito. Ayan. Ito yung kanina lang, 657. So, ito yung in-order niya. So, wala pa akong ginawang admin side dito kasi nga, hindi naman masyadong kailangan ng admin side sa ngayon pa. Kasi para sa akin, no? Pero in the long run, magkakaroon na tayo ng parang database part na Kasi nga wala tong database kaya walang admin side. So, yun yung isang hindi natin ginawan ng program pa kasi mangangailangan siya ng subscription. So, ayun. Pwede ko naman gawan pa ng siguro sa banda-banda ron, pero sa ngayon, ito muna. Siguro nagigess nyo naman yung proseso. So, kanina, nag-purchase yung client, tapos nag-send ng email sa client na na-receive na. And then, ito naman yung confirmation sa end natin na na-receive natin yung yung kanyang order. So, after nun, syempre, ipiprepare na natin yan, di ba? So, ang mahalaga lang dito is nagkaroon ng interaction sa client na na-receive na yung And then, nakikita naman natin na lumabas sa kanya yung ganitong confirmation email. And then, syempre, pag nag-down payment yan, di saka mo gawin yung yung pinapagawa niya. Diba? So, I hope nakatulong to mga ka-technique kasi malaking bagay ito dun sa mga nagka-craft na nasa bahay lang. Kahit wala kayo sa bahay, pwede nyo itong gawin. Send nyo lang to sa client, for example. Ulitin ko lang Send nyo lang to sa client. Kunyari, meron kayong address na nakalagay dyan ay yung pangalan ng business nyo. Tapos, kung ano man yung gagawin natin doon. Pwedeng domain din. So, magbabayad nga lang kayo ng domain. Pero to libre kasi to. Send nyo lang to, nandiyan yung logo nyo, tapos nandiyan yung pangalan ng business. Ito yung mga services, and then gagawin natin itong mga options na to. Actually, ginawa ko na itong dynamic lahat. Yung para mabilis. Kapag meron magpapagawa, mabilis lang ako. Hindi ako masyadong mag-edit ng code ng directly. Hindi ako masyadong mag-edit ng directly dun sa codes na. So, lahat yun ay, nandun na sa parang module part. So, yun.
Ayun. So, ngayon, ang tanong ay, paano to maa-avail, guys? No? Paano kayo magkakaroon ng ganito? Sa akin naman, hindi ko to pababayaran. No? Hindi naman ako maniningil dito. Ang ano ko lang, ah, meron kasi akong page, 'di ba, sa Facebook. Yeah. Tingnan natin sa Facebook, guys, no. 'Di ba yung page ko sa Facebook, eto nga. So, ang wish ko lang sana, wish ko lang, wish ko lang sana dito ay part ng maintenance na rin nito is kahit yung subscription lang per month, 'di ba? 'Yon. Hindi naman siguro mabigat 'yon kasi 30 pesos lang yung hinihingi nito. Yes, 30 pesos nga yata. Hindi ko sure. So, basta nakasubscribe naman kayo, gagawin ko yung ganitong itsura. Ayan. Kasi gusto ko siyang ibigay ng libre na wala talagang bayad. Pero syempre naman, uupuan ko rin kasi to, tapos gagawin ko tong mga nandito sa loob. So, ayun. Kaya, nag-require tayo ng konting-kunti lang, no, na kumaga napakaliit naman na bagay para sa para sa mga malalaking kumita. Ayun. So ito yung page. Ang gagawin niyo lang ay syempre, i-follow niyo lang, then dapat naka-subscribe. No, para po yun naman ay for maintenance purposes ko lang din dito. Na meron akong pang-alalay. Syempre, pag ginawa ko itong mga to. Tapos, kung ano man yung concerns niya, for example, gusto ko sir na ganito. Gusto ko Brad na ganito, 'di ba? Gusto ko na yung options ay ganito. Gusto ko yung services ay iba yung nakalagay. So, pwede yun, no? And sa susunod, pagka marami na yung subscribers dyan, gagawin ko tong online. Na meron ng database, merong admin, at basta merong nagsusuporta, merong nagsusubscribe at kayang buhay ng mga subscribers yung sa hosting, sa online, ay ililibre ko yon. So, lahat na yun, hindi na natin yun pagbabayaran. Basta merong mga nakasubscribe at na-maintain niya, no? So, goal natin yon kasi syempre, yun na yung sinasabi natin na ipamimigay na lang natin, papagamit na lang natin basta merong nagsubscribe. So, yun lang naman, support lang dun sa program na ginawa natin dito para, syempre, para maituloy natin to. Kasi nga, kung gagawin ko to ng gawa-gawa lang, hindi to ma-maintain ng ayos. So, ayun, isang part lang na gusto ko lang na i-share kasi makakatulong to dun sa ibang merong mga businesses. Okay. So, sa banda-banda ron, gagawa tayo ng inventory nito. Yan. Tapos, automatic, merong mga payment gateways na rin. Pero, hindi muna sa ngayon kasi, sabi ko nga, kapag dumami yung subscribers natin, edi diba? Madaming susuporta. So, yun lang muna. And kung may question po kayo, ay wag lang medyo technical kasi basta, wag lang sobrang technical. Kasi parang pag pumasok kasi dun sa technicalities, parang i-explain ko na yung kung paano siya ginawa. Pero, ito naman, kaya naman tong gawin. Basta may idea kayo sa programming or kung anong programming languages yung pwedeng gamitin. Pero, syempre, hindi naman lahat ganun eh. 'Di ba? So, ang purpose naman natin ito is makatulong doon sa mga merong pangangailangan. Ayan. So, again, paano ba to gagamitin? Ulitin ko lang yung process ulit. One last time. I-copy to, yung link, kung ano yung link na nakalagay sa inyo, tapos i-share nyo dun ibigay nyo sa client, tapos automatic, ito nang lalabas sa kanila. Tapos pipili na lang sila dito. Yan. Click nila yan, tapos lagay sila ng details, and then submit. Tapos makaka-receive sila ng email. Ikaw din, meron ka din confirmation sa end mo. Ayun, so kung meron kayong question, guys, ay pwede nyong ilagay sa comment section para ma-aware din yung iba, no? And kung wala na pong magsasubscribe, ay di mag-subscribe na lang kayo. Okay, so yun lang muna po at kita-kita tayo sa sunod na video.